yung target natin by itong buwan na Hulyo, itong July, magkakaroon tayo ng bigas at 45 to 46 pesos kada kilo. Hindi kinaya ng rice traders na makapag-produce ng mas mababa sa 30 pesos kada kilong murang bigas. Kaya taliwas na unang ipinangako, inaasahang aabot sa 42 hanggang 49 pesos na ang presyo ng staple food simula sa susunod na buwan. Batay ito sa pagtaya ng rice industry players na nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Dahilan nito ang paggalaw ng presyo ng bigas sa world market at sa inaasahang magiging epekto ng Executive Order o EO62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng kautusan na ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% sa 15% hanggang 2028. Ipatutupad ito 15 araw matapos ilathala sa Official Gazette ang EO62 noong June 20. Nakipag-usap ang House leaders sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRESIM at maging kay National Food Authority Officer in Charge, Administrator Larry Lacson. Ang PRESIM ang nanawagan kamakailan na ipagpaliban ang implementasyon ng EO62 upang magkaroon ng panahong makapaghanda ang mga magsasaka at stakeholders sa magiging epekto nito. Binubuo ang PRESIM ng seed growers, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay Grabe naman kayo, makabintang naman kayo. Sabi nito, siya ba presidente ngayon? Oo, siya na. Hindi nyo ba alam yun? Hindi siya na talaga ang presidente ngayon. Presidente ng mga epal. Grabe, no? Garapalan talaga yung pagmumukha nito ni Romualdez, ano? Ito yung tinatawag na sagad sa buto. Dapat nagawan to ng pelikula ang title, Sagad. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Gawan siya ng pelikula, title, Sagad. O, di ba? Makikita mo kasi, sagad yung kaipalan niya. maisusulong na namin yung aming mga recommendations, especially dun sa ating mga farmers para po maprotektahan sila doon sa na mabigyan sila ng kaukulan na ayuda. Sa tanong naman sa House Speaker kung kailan kaya maaabot ang pangakong below 30 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. Siguro by next year, nandyan na tayo, if not soon. But sa mga kadiwa, that will... Sorry Dito mo talagang feel na feel niya siya yung hari ng kaepalan. Presidente ng mga epal. Tinanong, kailan sa tingin ninyo magkakaroon tayo ng mababang bigas na tulad ng sinabi ng administrasyon? Di ba dapat ang sagot? Sandali. Ako ba yan? Di ba yung presidente yan? Hindi ako yun. Hindi, di ba? I mean, common sense eh. Itanong niyo sa presidente. Presidente yung ano yun eh. Hindi ko naman trabaho yan. I am a lawmaker. Di ba? Dapat ganun eh. Kaya lang, feel na feel mo eh. Feel na feel mo na talagang ikaw ang presidente. So, hindi, sige. Ako nasasagot. Tuwan-tuwa naman siya, di ba? Ay, sus, Ginoo ka talaga. Oo, pasok. Soon be available as well. Inihayag din itong magkakaroon ng alignment ng flood control funding allocations para sa irigasyon upang makatulong din sa lokal na produksyon ng bigas. Muli namang tiniyak ng pamahalaan ang ayuda para sa mga magsasaka. Sa gitna ito ng pangamba ng pagbaha ng angkat na bigas sa merkado dahil sa pagbaba ng taripa. Gayon din ang pagka-displace ng ilang daang libong mga magsasaka. Pero pagdating po sa sektor ng rice mismo sa kabuuan, napakalaki pong stakeholder yan ay yung ating mga magsasaka. So ang NFA po, ang commitment namin dyan ay laging maalalayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim. No? Hindi naman po mapapabayaan ng farmers po dito. Tulad po ng aking nasabi rin nung nakaraang press conference po natin, for 2024, garantisado po yung suporta ng RCEP sa ating po mga farmers. Kawawa talaga tayo, no?
Kasi yung mga mambabatas natin, wala namang karanasan sa pagsasaka. Tapos magmamagaling. Sabihin nila, hindi naman maghihirap ang mga magsasaka. Alam mo, the mere fact na binabanin nyo yung taripa, ibig sabihin po nun, may problema tayo sa production. Kaya nga nyo binaba para makapag-import. Ibig sabihin, may problema tayo sa mga magsasaka. Tapos sasabihin nyo, hindi naman mapapabayaan na magsasaka dito. Hindi, I mean, common sense na yun eh. Diba? That purpose is to import. Para mas bumaba yung ma-import natin, bumaba yung presyo. So may problema tayo. Tapos sasabihin nyo, walang problema. Ano nangyari yun? Araw ng Linggo, June 23, nang ihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na plano nilang maghain ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang hadlangan ang pagpapatupad ng EO62. Bukod dito, plano rin ng grupong ereklamo sa Office of the Ombudsman si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal ng Tariff Commission dahil sa umano'y pagpapatupad ng tariff reduction nang walang isinasagawang public consultation. Samantala, kaugnay naman ang kumakalat na larawan ng umano'y Romualdez rise sa social media. Ayon kay Speaker Romualdez. Oh, we haven't sanctioned that, so that will be rectified. But the most important thing is that Naks naman. Bigla segue, oh. Yung sagot, alam mong nambobola eh, di ba? Hindi totoo naman eh. Oh, anong tanong siya? We haven't sanctioned that. But more importantly, biglang kabig eh. Alam mo, yun yung mga ganyang style. Style nyo yan eh. Hindi, ang importante naman ganito. Biglang ganun. Hindi sa amin yan. Pero ang importante na namimigay. rectified. But the most important thing is that we bring rice to every Filipino table. At Ayun. Di ba? Ang galing Madam Virginia, I miss you How are you? Long time no hear Hindi, di ba kita nyo? Ganun yung mga palusot, di ba? Parang ganda yun Sa mga asawa, kunwari late umuwi. Sabihin ng mga asawa, bakit late ka umuwi? Ang trabaho mo hanggang alas 6 lang Bakit inabot ka na ng alas 3 ng umaga umuwi? Hindi kasi meron kaming overtime. Pero ang importante naman dito, may sahod naman ako pag uwi. Kaya ganun Yung alam mo kagad nagpapalusot. Tama, mali. Hindi. Importante naman ganito. Bakit bagong paligo ka? Hindi kasi nabasa ako ng ulan, dumaan na rin ako dun sa Sogo, naligo na rin ako para pag uwi ko. Ang importante naman kasi dyan, hindi ako magkakasakit. Kaya naligo na rin ako, tinuloy-tuluyan ko na. Galing, Ang galing talaga nito ni Tamba, Tamba. Ay, nako. At least, sa totoo lang, maganda rin itong ginagawa niya. Sa totoo lang, maganda itong ginagawa niya, Kasi, magkakaroon na tayo ng sample on how he will run our country kung siya ang magiging presidente o di kaya prime minister. Di ba? Ayan ang sample nun. Di ba? Wag na tayo magpaikot-ikot. Etong 6 na taon ay sample ng kung paano magpatakbo ng administrasyon si Tambi. Kasi siya naman ang nagpapatakbo na ngayon So at least alam nyo na. Ngayon, kung iboboto nyo pa sa 2028, ay tanga na kayo talaga. Nagpabudol na kayo in 2022, ulitin nyo pa. Ulit. Ulit tanga-tangahan. Tapos magre-reklamo kayo, naghihirap ang buhay. Hindi, ito walang biro Ito, gusto ko lang sabihin sa mga Pilipino ito. Kung kayo, bumoto kayo 2022 sa Uniteam, tapos magre-reklamo kayo mahirap ang buhay. You deserve it. Hindi, ako walang biro. You deserve it. Ako nagre-reklamo kayo na hindi mapayapa, hindi na safety lumabas ngayon. You deserve it. Wala kayong karapatang magreklamo. Ngatain nyo yan. Hanggang 2028.
Ha? Hindi, kasi kagagawad ko eh. Problema lang, dinamay nyo pa kaming mga nananahimik. Dinamay nyo pa kaming mga nag-iisip. Di ba? Yung kasalanan ninyo, may resulta. Kaya nga sabi nga nila, di ba? Ito, totoo naman to eh. Lagi nyo tatandaan to. We are all free to do things, but we are not free from its consequence. Lalim nun, banat ba yan? Hindi, oo, sabi nga, di ba? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Mga ganyang bitawan. Banateros yan. Ano ibig sabihin nun? Lahat naman tayo, may kalayaan tayo. May kalayaan tayo kung sino yung boboto natin 2022. Pero, hindi tayo makakatakas sa consequence nun. Di ba? Ano yung consequence? Ito. Mahal ang bilihin, ang gulo-gulo dyan sa West Philippine Sea. Tapos, ano pa? Ang gulo-gulo na, kaliwat kanan ng patayan. You deserve it. Mag-interview kaya ako, magkalye interview kaya ako. No? Pagka tinanong ko, naghihirap ka ba ngayon? Masaya ka ba? Pag sinabi nilang, oo nga, ang hirap ng buhay, you deserve it. Ganunin ko kaya. No? Hindi kaya ako batuhin, banatan ako doon sa karsada.